Ang itinuturo naman dahilan, kaya naman tumataas ang presyo ng bilihin, akyat naman ng akyat kasi yung presyo ng dolyar eh. Ayun na nga. Ang ating mga bilihin, bibilhin natin sa ibang bansa, di ba? Oh. Ultimo asin, i-import natin, kailangan nating dolyar eh. Ayun na nga. Bibili tayo ng bigas, dolyar pa rin ang kailangan. Oho. So kapag ka tumaas yan, kahit piso o kaya kahit konting sentimo, sa laki ng dolyar na kailangan natin ipambayad, tumataas ang presyo. Ayun. Nang wala tayong ginagawa, ha? Totoo yan. Oo. Yan talaga maging epekto niyan. Nelson, yung Sino pagtaas ba? ng dolyar. Sino ba ang may kasalanan ng pagtaas ng dolyar sa kasalukuyan, Jen? Si President Trump. Si President Trump? Kasalanan ba niya yan? Ayaw tumigil. Di ko malaman kung talagang Talaga diba? naman, oo. Nagkakaroon ng alingas-ngas, nagkakaroon ng tawag doon, nung agam-agam. Ganun ba? Ang mamamayan sa daigdig. Hindi mapakali. Oh, alam mo naman May ang dolyar. uncertainty. Di ba yung dolyar kayo, mere speculations. Oo. Spekulasyon lang. Pwede yung talagang sumirit pataas Oo nga. yan. Di ba? Pero iba ang nakikita ni Jose Claire Castro, Jen. Hindi si Donald Trump ang dahilan. Ba, meron siyang nakitang May iba? nakita siyang Kung dahilan. bakit tumataas ang Kung bakit dolyar? tumataas ang dolyar? Ba, tingnan natin ang kanyang analysis. Alam mo kung sino? Sino? Ang sabi niya rito, ang flood control ang dahilan. Kung kaya tumaas ang dolyar dahil flood control? Dahil sa flood control. Ibig sabihin, dapat dumaloy na yung kung maayos ang daloy ng Tubig. ng tubig, Maayos ang daloy mababa ng ang... maayos ang daloy ng dolyar. Ano naman ang batayan niyan, ante naman? Pakinggan natin. Sige Huwag nga. tayong, don't judge a book by its cover. Oo nga. And also, I'm not a judge. Oo. Let's see the judge first. Ber, pakinggan natin. Yusek. Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Una-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pag-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomi. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po siguro masisimulan na iba, ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ayun. Ayun. Ang ganda nung pastel na pastel ang kulay ni Yusek, ha? At saka maganda yung paliwanag niya, Jen. Oho. Halos parehas din pala kami sa bandang huli lang niya Oo. nasabi yung... Hindi lang naman yung flood control. Yes. Baka kasi yun lang, i-isolate na dahilan, di ba? Oo. Marami siyang sinabi eh. Marami. Yung mga pauna. Oo. Pero nakadagdag daw yung investigation kung sa ako flood Yusek, control. dapat di nyo na sinabi. Hindi. Oo nga, Parang sabagay. hindi... Oo. Ewan ko lang, ha? Parang hindi nagja-jive eh. No? Oo. Kasi dapat doon magiging... Kasi kung flood control anomaly, kung... Anong relasyon, ano? Kung halimbawang... Wala yung... Ako sa bandang itaas, siguro, tama yung sinabi niya, yung spekulasyon, etc. etc. Pero yung flood control,
Baka sabihin ng Amerikano, wala kang pakialam sa flood control. Well, anyway, yan ang kanyang paliwanag. Di, alam mo naman tayo naman ay tagatanggap ng mensahe, ano ha? Tama. At ang taong bayan naman ang mag-a-analyze kung may batayan nga ba ay binabanggit niya. Ayan. Mhm. So yun ho. Ibig sabihin, ay paghandaan ho natin itong patuloy pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil hindi naman nakikita ang indikasyon na may mga mangyayari para bumaba ang dolyar. Wala, All wala. indication parang nakaturo sa pataas Yes, ang trend talaga. Upward. Yun. Ang problema lang natin dyan, tayo ang Pilipino, paano natin ito paghahandaan? May epekto sa atin ito, no? So, napakalaki nito. Malaki. Lalo na nga, dependent tayo sa, sabi mo, yung mga Sa dollars. in dollars, saka imported na mga produkto. Yun. Tapos, et cetera, ang dami. Ang medyo makikinabang ng bahagya lang dyan, yung mga OFW. Kasi kahit hindi tumaas ang sweldo nila, parang tumaas. Kasi tumaas ang value ng peso. Pero, Kung dito rin gagastusin, dito mo gagastusin, malaki lang ang pera mo, pero yung bili mo kasi... nagmamahal din naman ang presyo. Bumababa naman yung valor ng piso mo. halos pareho lang. Yes. Kung yung dati nabibili mo ng piso, baka maging 150 ngayon, sabihin, tumaas din. Kaya kung ang dolyar mo ay 60 pesos, di ganun lang din halos ang mabibili mo. Diba? Ganun lang din ang dami, kung suma total nun. Pero, ang laki ng tama yan sa export industry natin, Rason. Yun. Sapagkat nangangailangan tayo ng dolyar. At yung ating mga utang panlabas, sapagkat yan po'y nakabase sa dolyar, palong-palo tayo dyan. Totoo. Palong-palo. Yun. Ganon ang ano. Paano natin paghahanda? Halimbawa tayo magsasaka, mangingisda, wala naman tayong dolyar. Nako po. Diba? Baka sabihin nyo, hindi, wala naman akong dolyar dyan, Nelson, hindi kami maapektuhan yan. Ba, hindi po. Lahat tayo. Kahit pa sabihin mong yung hinihigop yung kape, ay wala man hong petrolyo yan, maapektuhan po ang pagtaas niyan ng mga bilihin natin araw-araw, Nelson. Totoo. Yan. Kung paano nyo po paghahandaan yan, diskarte. Kanya-kanyang diskarte yan, Nelson. Dahil dyan, Jen, nabanggit na rin lang na baka yung flood control na yan ay isa sa faktor kung kaya tumataas ang dolyar. Ano kaya? Dahil sa alingas-ngas o yung pangamba ng tao, ganon? Baka yung mga pagpasok din ng mga negosyante. Di ba? O kaya naman, baka kung kayo may dolyar yan, malaking bagay yun, Nelson, ha? Kung kayo po may dolyar yan, ibenta nyo na para yung pera kumalat. Para lumabas. Oo, para lumabas. Isa yun. Para ang ikot ng pera ay, ang tawag doon? Liquid ba tawag doon? Liquid. Movement. Ayan, Pero bukod dyan, Jen, maganda siguro ay tapusin na natin yung issue ng flood control. Di ba? At tapusin na, sa Lunes. Kung priority natin yan, bigyan na natin ng solusyon. Sa Lunes daw, at tapusin na. Di ba kasi simulan pa lang? Kaya daw nagpatawag ata ng pagdinig, huling hearing ito, para ang taong bayan masabi niya, tapos na pala, yun pala yun. Kumbaga, parang last hearing ata itong Monday. Nako. Oo. Eto ngayon, ang tugon ng Department of Justice, Jen. Gusto nyo ba talaga Tapusin na? matapos na ang alingas-ngas, anomalya sa flood control project? Bay, opo. Gusto Gusto nyo namin yan. bang malaman kung sino ang utak, mastermind? Yan ang sinigaw natin sa Luneta. Gusto nyo na ba talaga na maipagtuturo natin kung sino mga sangkot na yan? Yes po. Opo. Eto na. Meron na tayong state witness. Magtuturo? Meron na. Yan, sige. Maghahasa na akong labahan, Nelson. Kumbaga, naghahasa na ako ng labahan, ginaganyan ko na, ikaw pala. Eto Teka na. nga. Inanunsyo po ng Department of Justice na meron ng state witness na napili sila. Yan na. Meron na. Si ano yan? State witness. Curly at saka si Sarah. Pasok yan. Naku po. Bakit? Orly Gutesa? Oo, yan, Naku pwede. po. Si Kirante. Kirante yan. Naku po. Si Wawaw Arevalo. Hindi rin. Hindi rin. Si Saldico. Yan na.
Aba, pwede. Magtuturo si Saldico, state witness na lang eh. Eto na kung sino ang mga... Alam mo ba kung ilan? Martin Romualdez. Yan na. Naku. Tinuro na dati da. Ang pwedeng State witness. State witness si Martin Romualdez. Hindi. Ganun, hindi pa rin. Ito po ay hindi isa, Ah, hindi rin dalawa, so marami. hindi rin tatlo, Ba? 4. Adi ang tawag dyan eh, wetness. Wet, basa sila eh. Marami, di ba? 4 po. State wetness. 4. Naku po, ang dami nito. Ba, magtuturo niya, di dapat nagko-corroborate ang statement ng 4 na yan. Matibay Eto na, yan. Simulan natin sa kontraktor. Oh, May witness, kontraktor dyan. contractor. Oo. Oh, sabi ko, Sara Diskaya yan. Kaya lang Saka dyan, Colonel ako pa, Diskaya. ewan ko lang ha, kung Oh. ang mga ituturo nito ay hanggang saan lang. Kasi ako, kung state witness, tapos maliit na kaso, O, isa o dalawa lang hawak. Isang kaso Dapat na- yung malawakan, tawag doon, nationwide ang project niya. tingnan mo ha, kung sinong Oh. state witness, Sally Santos Si Manang Sali. ng SIMS. O, edi, ang kaso lang yan doon sa Bulacan, di ba? Maliit yun lang lang yung nga. sakop niyan. Ilan ba kontratang naipasok nitong si Ma'am Sali? Eto pa, Di, tsaka nagsauli kasi ito eh. Henry Alcantara, Ay, ganon. Si engineer. o Gerald Opulencia, Yung dating NCR director yan ng DPWH. at Yusek Roberto Bernardo. Ayun, Silang dati. 4. Talagang ano na yan. Itong Sally Santos, konti lang ang may tuturo niyan dyan. Bulacan lang yan. Gerald, tsaka Henry, dito lang yan, yung sa kanila lang. Yung Yusek Bernardo, ito mas maraming may tuturo. Kasi, Kasi siya ang ano Yusek yan siya. eh. Mas marami ang hawak na proyekto niyan eh. Oo. At may sapat siyang kaalaman. Kaya lang, parang bitin eh, no? Oh. Kasi alam mo na yung sinasabi ni Yusek Bernardo eh. Si Bernardo ang idiniin niyan, mga senador. Oo. Di ba? Siya yung nagsabi ng mga senador. Eh. Wala siyang sinabing congressman dyan eh. Wala o nga oh. Hindi ba? Hindi kasama yung yung BGC Boys. Oo. Nako, Si Bryce Hernandez. si Bryce, di ba? Nag-a-apply din si Bryce eh. Oo. Nako, di magagal, aywan ko lang, ano sasabihin yan, sapagkat yung kanilang boss. Kasi tinuturo nila may pakanan ng lahat yun, yung boss nila eh. Yung Henry Alcantara. Yung Henry Alcantara naman, may isa pang boss. Ang kanyang boss naman, Robert Bernardo. Yun nga. Di ba? Si Opulencia, hindi ko alam ang partisipasyon niyan. Alam ko, naging NCR director yan eh. Ganun ba? Oo. Ang kaso lang dito, Jen, Oh. ito daw pong pinabanggit na mga ihahaing kaso, 3 kaso ng plunder. Plunder. Okay. Ang mga kakasuhan, senador, Masabi ko sa iyo eh. Jinggoy Estrada, Ha! Akala ko safe na siya. dating senador Bong Revilla, Ako po. Oo. at dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Nako. Oo, yun na. Kasi nawala dito yung Joel Villanueva. Oo. Wala din yung Kasama sa mga binanggit ni Bernardo yun, di yung ba? dating binabanggit din niya Si ay Nancy. at saka Naibi. yung Francis Escudero, di ba? Senador. Oo. Wala din. Oo nga pala, dating Senate President. Oo. Hindi nakasama yun. Walang masyadong congressman dito. So sila ang state witness. State witness. Nakuha. Tigil na. Tigil na sila sa paghanap ng posible maging witness. Hindi natin alam. Itong 4 na ito talaga ang nakuha nila. 4. Sana sapat na yung 4 na yan kung talagang Uh-huh. di ba? So sino ituturo nilang mastermind? Batay sa 4 na ito. Kung titingnan mo At saka itong yung Bernardo ang nagkwento nung yung pagkakasangkot daw nila, di ba? Yung si Amena Yusek Secretary Pangandaman, si Secretary Sani Angara. Paano kayo naging parang halatang kwento-kwento yung ganun eh, di ba? Barsamin, Oo, yung si Trigib, tapos yung si Adrian. Di ba siya yung nagkwento na
nag-drive pa ng dalawang yung armor van. Armor van, no? Nagpalitan daw ng armor van. Eh parang walang gusto maniwala doon. Paano naging state witness itong si Yusek, ano? O ganon? Hindi natin malam. Oo nga, no? Ay, bagay, baka may ibang parametro ang DOJ na nakita sa apat na ito, kaya sila nakuhang state witness. Di ba? Ang sinula pa sa uli sa kanila, yung opulensya, hindi na ulang siya nauli ito, di ba? Wala. Walang retribution, Tapos si Sally Santos, meron. Aha. Yung Alcantara, meron. Naka 110 million na nga ata yan eh. Meron. Oo. Yung Yusek Bernardo, nagsabing magsasauli ng 1 bilyong piso. Wala pa. Wala pa kasi naka-freeze daw yung kanyang asset. Oo. Gusto niyo makapagsauli ako, sabi niya, alisin niyo yung freeze order para makapag-withdraw, maibigay. Eh, hindi naman tinanggal yung freeze order niya. Nung kanyang ari-arian eh. Yung opulensya naman, na best talaga, wala. Wala pa paliwanag ang DOJ kung bakit yun ang mga napili nila? Wala pa eh. Ha? Doon sa kanilang press statement? Teka, hanapin ko yung paliwanag, ha? Oo nga, sige, tingnan natin. Kasi, naging batayan ni Secretary, Bida yun, di ba? Ang... Secretary Bida ng DOJ. Ayun, oo nga. Oh. Kasi hindi ba pwedeng walang kung Ayun, walang batayan? kinumpirma na pala ito ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon na ang apat na ito ay covered na ng Witness Protection Program. Oh, Confirm na. oo. Sabi naman ni DOJ Secretary Frederick Bida, Okay. isa po sa karapatan ng mga state witness na ina-admit sa programa is to be discharged from criminal liability. Nako, yun na. Oh. Doon po sa partikular na kaso na tinutulungan namin, tinutulungan nila kami. Aha. So kung sa isang partikular na kaso, doon ka witness, doon ka walang kasong kriminal. Okay. Pero kung sa kabilang banda, Meron pa na-involve ibang ka rin, kinakaharap, oo. ay hindi ka makakatakas sa absuelto lahat. doon. Oo. Oho. Ito na naman nasabi ni State Prosecutor General Richard Padulyon. Oh. Wala kaming nakikitang pangangailangan. Para? Ito naman doon sa application ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza. Yung BGC Boys. Oo, yung dalawa. Yung dalawa. Ang sabi niya dito, wala kaming nakikitang pangailangan para sila ay i-discharge namin. Ayun. At least patungkol dito sa mga kaso kung saan sila ay parang lumalapit para matanggap. When the future comes, kapag mayroong kaso na maaari silang tumestigo, ay maaari pa rin namang ikonsidera kung ano man ang ebidensya na ilalahad nila sa amin. Nako. Oho. Ayun. So yung dalawa ay hindi na isama. Bagamat nag-a-apply din daw na maging state witness. Oho. Eto na daw yung mga naisoling pera, Jen, ha? Okay. Alcantara, 181 million. 181 na pala. Opulensya, 80 million. Ano sa ulit ba sa Polensya? Santos, 20 million. Oo. Bernardo, 35 million. Ayan. Naka-35. Parang di natin nabalita yung naka-35 million. Naka sa ATM? Sa kanto-kanto sila nagsusuli. Hindi, ang pangako niya magsasauli ng 1 billion. Pangako lang naman. Hindi, 35 million, meron ba? 35 million lang. Parang wala akong nais ko pa natatry dyan. Ayun nga. Nakalusot sa atin yung 35 million na yan, ano? Oo. Pero ayon kay Yusek Nicolas Felix T. ng DOJ pa rin, ang isinoli kasi ni Bernardo Jen ay manager's check. Cheque. Manager's check. Na may nakasalagay na 35 million pesos. Ayan. Manager's check na 35 million. Oo. Ang sabi pa niya, ang pinanggalingan nito ay pagbenta ng isang ari-arian niya. At ito pa rin ang down payment para sa ari-arian. At kung makuha niya ang balanse, ibabalik na niya, ibibigay niya dito sa DOJ. So down payment pa lang pala yun. Nagbenta pa siya pala. Nagbenta siya, down payment, 35 million. So yun muna ang ibinigay niya sa DOJ. At kung ibibigay ang kabuuan, ibibigay pa rin niya. Ibibigay. Oo.
Alam mo ba kung magkano? Magkano ba binenta niya kay Arian? Ang gusto daw niyang ibalik ay 1 billion lahat. Sabi ko sa iyo eh. Aha. 1 billion ang gusto niya sa uli. Ay yung down payment na 35 million, Wala yun. Di, Mama, 0.35% lang yun. No? Oo. yun. Ano naman, parang... ganun ba? So, paano? Paalam tayo. Parang kung sa bagay, baka dyan lang sa kaso na ito. Ha? Hindi, state witness ka sa kabuuan ng flood control. Hindi sabihin ng... Kaya nga no, parang doon lang. Kasi parang hindi kailangan ng witness doon sa kasong isa, no? Sa pero teka ghost lang. control.